Magandang hapon Pilipinas, Diyos marahay na hapon Camarines Sur. Welcome po sa isang oras ng hitik na hitik sa impormasyon, kaalaman at talakayan sa agrikultura. Ito po ang ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Siyempre, hatid po ito sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 ng Department of Agriculture, Provincial Local Government Unit of Camsur, through the OPAG Camarines Sur, at ng 16 na bayan ng Camarines Sur, lalo-lalo na po yung mga corn cluster. So, isa-isahin po natin yung Baaw, Bato, Bonbon, Buhi, Bula, Calabanga, Iriga City, Libmanan, Minalabak, Nabua, Naga City, Ocampo, Pili, Siroma, Tigaon, at Tinambak. Tayo rin po ay napapakinggan sa impilan ng radyo dito sa probinsya ng Camarines Sur tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi sa DWNX FM and AM Naga. Isang oras po siya ating mga kaugnay simula ngayong araw, September 7 hanggang October 28, 2020. Tayo rin po ay masusubaybayan via YouTube Live. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, now signing on. So, ito po ay panibagong School on the Air na umpisan po natin ngayon. Baka ma-confuse po ang iba, lalong-lalo na yung mga nakikinig din sa DWNX kasi meron pong ongoing na School on the Air din po na ginaganap tuwing Martes at Huwebes. Okay? Dito rin po sa himpilang ito. The same ang oras din po, 5:30 to 6:30. So ngayon po, meron naman tayong umpisahan, yun namang School on the Air on Corn Production. Nakaschedule po kami pag Monday at Wednesday. Parehas na oras, 5:30 to 6:30. Kaya baka po magtatanong, baka may may nakikinig ngayon, bakit ang aga ng ating School on the Air? Dapat baga tayo Martes at Thursday. Pero ngayon po ito po ay pag Monday at Wednesday po ay sa corn production. Okay? So para po umpisa natin ang ating School on the Air. Siguro mas maganda na umpisahan po natin ito kung paano at paano natin malalaman ano ba yung mga programa lalong-lalo ng ATI Bicol at saka yung mga frontline services ng aming ahensya na kung saan ay pinaka tinutuunan ng pansin ay ang corn or ang mais. So makakasama po natin pala ngayong araw na ito ang aming agriculturisto at ang aming corn focal person dito sa ATI na si Sir Edgardo Sinacario, agriculturisto. At maya-maya po makakasama rin natin ang ating corn technical staff ng DARFO 5 na si Sir Sandy B. Bubier at si Sir Arvin Nolasco, mga corn technical staff po ng DARFO. At para pag-usapan naman para dito sa atin sa probinsya ng Camarines Sur kung ano ang sitwasyon ng ating corn industry ay makakasama natin maya-maya din si Sir Roel M. De Jesus, Sir Jojo, Provincial Corn Coordinator ng Office of the Provincial Agriculturist ng Camsur o OPAG Camsur. Okay? So ngayon muna ay si Sir Nax muna. Siguro ingin natin muna ng konting background kung bakit itong SOA or bakit magkakaroon tayo ng SOA ito specifically sa corn production. Sir? Okay. Gandang hapon. Brother Mike. Yo. Magandang hapon po sa ating mga kamais sa 16 na corn cluster municipalities ng Camarines Sur. Out of 22, may 16 nakasali. So ibig sabihin sa Camsur meron tayong 22 cluster, sir. Yes, 26 na cluster. At out of 26 po ay ang makakasama lang po natin ay yung 16. 16 lang yung nagka-interest. Opo, okay. Yung mga nasambit ko kanina, di ba? Na sa opening natin yung 16 na mga bayan at kasama yung dalawang syudad. Diba, sir? Kasama ang Iriga at Naga City. Iriga at Naga City. Sasabihin mo muna kanina
yung 16. Muli po, inaanyayahan po namin ang mga kamais natin sa 16 na munisipyo ng Camarines Sur na magtiyaga kayong makinig 5:30 to 6:30 ng gabi, Lunes hanggang Miyerkules. Lunes at Miyerkules lang, okay. Mapapakinggan po natin ang mga technology sa corn production at meron po tayong mga naimbitahan na mga expert na mga corn technicians na siya po ang magtatalakay at kasama po yan ni Sir Mike. Bale, yung ating mga kasama mga resource person ay mga produkto sila, sir, diba? Produkto ng ETI, mga TOT, Training of Trainers Graduate. Okay, so talagang sabi nga niyan, kayo ay nasa magandang diba? Pangangalaga, diba? Mga corn specialist po ito eh. Okay. Sir Mike, papasalamat ako sa ating launching ngayon kasi nandito yung ating representative ng DARFO sa corn program, si Sandy at Arvin. And pero pinaka ang ano nila siyempre sa pinaka head sa region ng corn. Si Sir Putoy. Sir Putoy, okay. So Sir Putoy, Sir Lorenzo Albina. So Sir, baka naman kung kailan, di ba, makasama namin ikaw dito sa aming program. Nandito rin ang ating gwapo na Provincial Corn Coordinator ng Camarines Sur at galing sa Office of Provincial Agriculturist, si Jojo Roel M. D. Jesus. Ipapaabot din nila kung anong programa ng Camarines Sur sa corn program. Saka ito po ay sir, di ba? Di ba 2 beses po tayo sa isang linggo, simula ngayong araw, September 7 hanggang October 28. So ang kasi usually, sir, ang natin, 'di ba, ang School on the Air natin ay tumatagal ng 4 na buwan. Pero isang oras lang siya every week or kada linggo. Kaya nga ngayon po kasi medyo ginagamit naman natin yung at merong mga restrictions, especially sa movement. Siyempre, papatagalin po ba natin yung 4 na buwan? So, pwede naman palang gawin natin lang ng 2 buwan. Pero, every week, 2 beses po tayo. Kaya nga, ang schedule natin ay Lunes at Miyerkules. Okay po? So, basically, yung October 28, sir, baka graduation na natin. Okay, so, yun ay ang graduation po natin. Kaya nga, siguro by October hindi pa rin tayo papayagan, di ba? Or meron pa ring restriction sa mga gatherings. So gawin na lang natin ang graduation ng virtual. Oo, kasi 300 na participants ang corn farmers ang ating kasali dito sa School on the Air. At nakaprograma sana ito nung March pa sana yung simula nito para bali 4 na buwan kasi nagka-COVID, may pandemic, kaya naka-adjust tayo ng oras ng panahon. Kaya nagsimula tayo ng September na. Kaya nga yung sinasabi po natin na mga restriction sa ating mga paggalaw ay apektado rin po ang ating tanggapan at syempre lahat ng sektor siguro ay naapektuhan ng ating movement or yung restriction sa movement. Pero hindi po tayo magpapatinag doon, di ba? Tuloy pa rin po ang ating serbisyo, lalo-lalo na sa ating mga farmers, specifically mga corn farmers. Okay? So sir, na lang, siguro dahil ikaw yung focal, anong mensahe mo, sir? Yan lang, nagpapasalamat ako sa mga municipal corn coordinators na kasali sa ating School on the Air at hindi sila nagpabaya at ngayon parang ready na sila para sa ating pag-air ngayong hapon at siguro naka-tune in na yung mga transistor radio natin ibigay sa mga farmers. Wala lang rason para hindi sila makinig, sir, di ba? So, meron naibigay na po natin noong nakaraang mga araw yung kanila pong notebook, di ba? Yung lahat na kailangan gagawin, mga gagamitin nila at ang pinakaano lang talaga ay mapakinggan tayo ngayong araw, simula ngayong araw. Tama, sir? Diba? Okay. I think lahat naman ng bayan na
ay nakatanggap na ng kanilang mga kit, di ba sir? So ready na po talaga tayo ngayong araw na siguro umpisan muna natin. Wag na muna tayo dun sa talaga kung anong dapat na pag-usapan natin sa production, di ba? So mas maganda na alamin muna natin siguro ang kalagayan o ang sitwasyon ng corn industry, lalong-lalo na po dito sa ating probinsya or sa ating rehiyon, di ba? Rehiyon ng Rehiyon 5. So, para po bigyan tayo, salamat Sir Dax, para bigyan po tayo ng background at konting sitwasyon. Tingnan natin ng sitwasyon kung ano po ba or mga programs, ano ba yung mga nakasalang na mga gawain or mga trainings at mga teknolohiya siguro na pwedeng nakaprograma ngayon sa Department of Agriculture dito po sa Rehiyon 5. So specifically sa Camarines Sur. So makakasama po natin, siyempre, sinabi mo po kanina, ang Corn Technical Staff ng DARFO na sina Sir Sandy B. Bouvier at si Sir Arvin Nolasco. Ay mga produkto talaga ito ng TOT. Okay? So, sir, good afternoon sa inyong dalawa. Good afternoon po, sir. Yan, okay. So, pakilala muna kayo, sir. Lalong-lalo na kasi tayo ay yung mga nakikinig sa radyo. Pakilapit-lapit kayo, sir. Okay, ito. Good afternoon. Wala si Arvin Nolasco, Technical Staff ng Corn. And Sandy Bouvier naman po pala. Okay, sa DARF po, di ba? Okay, so ito yung mga angel ni Sir Putoy. Okay. Okay, so mga padala to ni Sir Putoy eh. Kaya mukhang nakikinig si bossing nyo ayusin nyo. Kaya baka mamaya text yun. Ano ba yung pinagsasabi nila ayusin nyo yan. Okay, so sige sir. Para malaman po din ng ating mga tagapakinig at lalong-lalo na po yung ating 300, di ba? 300 po na enrollees ng ating School on the Air on Corn Production na nagmula po sa 16 na munisipyo kasama yung ating dalawang syudad ng Naga at Iriga. So, ayan po. Para po talakayin sa atin kung ano ba yung mga updates, di ba? Updates at mga programa na nakasalang ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Tama, sir? Na nakaatas sa kanila bilang isang division kayo, sir, ano? Isang division sa DA? Opo, sa Field Operations Division. Okay, so nasa field operation po sila. At ang pinakaano nila ay yung program ng corn, kasaba, and sorghum. Diba? Sa Bicol. Sige sir, umpisahan po natin para makapagbigay sitwasyon dito sa ating programa. So, magandang hapon po ulit sa ating lahat. So, meron po ang Department of Agriculture Regional Field Office 5. Kami po ay nasa Corn, Cassava, and Sorghum Program. Maswerte po ang 16 nating mga cluster area sapagkat meron po, ang Bicol Region meron pong 56. Cluster, 57 actually. Cluster areas. And buong Bicol yan. Buong Bicol po, meron po tayo. And sa buong Camarines Sur naman, 22. meron tayong 26 clusters. Out of ano sir? Out of 57 corn cluster sa buong Bicol Region. Ang pinakamarami ay almost half eh. Half po nito ay nasa Camarines Sur. Nasa Camarines Sur. So, ang Camarines Sur po talaga, kaya po siguro ang iba nagtatanong, bakit sa Cam Sur? Bakit hindi sinama ang Cam Norte, ang ibang mga probinsya? Kasi nga po, medyo inuna lang natin ang Cam Sur kasi po yung Cam Sur ang may pinakamalaki. Tama po yan. In terms of, ano sir, di ba? Cluster areas po Cluster yan. areas, land area. In terms naman po sa land area, 60% ng ating corn areas ay na matatagpuan po sa probinsya ng Camarines Sur. Katumbas po ito ng 26,643 hectares. Okay. So, makikita na po natin ngayon, base po sa report ng PSA, tumas po ngayong first semester ng 2020 ang corn production. Lumubo po ng 24% simula January hanggang June.
ang ating production kumpara nung nakaraang 2019. Makikita natin na ngayong unang 6 na buwan ng taon natin, walang masyadong bagyo na tumama sa yung Bicol. Maliban lang po doon sa nangyaring Typhoon Ambo na tumama doon sa Masbate. Yun ang tinamaan. Kaya bumaba yung ating production area pero tumaas yung ating corn production sa buong rehiyon. So, partida pa yan, sir, ha? Partida pa yan na meron tayong pandemic. Tama po yan, sir. May pandemic na tayo pero tumaas pa rin ating production. Kumpara doon Alam mo, last sir, year. malaking bagay po dito yung mga naibigay ng ating gobyerno through the corn program ng mga makinarya sa iba't iba nating mga corn cluster areas. Oh, okay. So, dito sa sinasabi mo, sir, na production ng ating corn, ano ba yung mataas doon? Yung kinakain ba natin? Kasi di ba may dalawang klase ng corn ang tinatanim dito sa ating reyon. May mga corn na tayo na for pagkain. For Food consumption, di ba? Tapos yung meron naman para sa feeds. So, alin po sa dalawa sa halos parehas pa po yun doon? Nung tinignan po namin ng data, pinakamalaki po na itinas ay ang ating yellow corn o yung yellow na mais na kadalasan ay ginagamit sa feed o yung mga pang-feeds ng ating mga alagang manok, baboy, at ano pa man na ginagamit ng ating mga feed millers. Malaking bagay po rito kasi ang ating regional office ay nakapag-distribute ng libo-libong bags ng conventional yellow at yung mga ating genetically modified corn seeds. Mga hybrid. Mga hybrid seeds. So, makikita natin, sir, na dito may graph kasi dito, sir, 2019 versus 2020. Talagang makikita natin ang paglobo ng production, lalo-lalo dito po sa atin sa Camarines Sur. So, halos ilang porcentahe ang itinaas niyan, sir. Tama ba? Tama po. Makikita natin talagang tumaas. So, yung yellow corn ba, sir, ay yun yung sa fields? Tama? Tama yan, sir. Yellow corn. Feeds po yan. Pag yung white corn, Ito naman po yung madalas na, yung kinakain natin, sir, pigla bonanta. Okay. Yung mga ginagarit. Yes, sir. Diba, corn, ginagarit. Oo. Sa Masbate, yung siya yung ginagawang bigas, kaning bigas. Okay. Pero yung yellow ba, sir, ay meron din yellow kinakain? Na-practice sa Masbate, yung pumunta kami dun kay Mr. Robinson, parang na-try nila yung yellow corn na gawing bigas, pero mas popular sa yung white. White talaga. Okay. So talaga yung yellow ay para sa mga pang feeds lang. Sige, sa Bicol Corn Cluster area, sir. So pwede ba nating ma-discuss kung ilang hektarya ba talagang meron ng Camsur, Camnorte, or anong mga probinsya? So sabi nga po namin kanina, meron tayong 57 corn cluster areas. Ang total area po ng mais sa buong rehiyong Bicol ay nasa 48,028 hectarage. Ang distribution po nito, pinakamalaki po ang ating probinsya sa Camarines Sur, 26 clusters na merong 28,644 hektarya. Sumusunod po rito, yung pinakamalaki natin nagpuproduce ng puting mais. Puting mais na kinakain o yung tinatawag nating Flint, corn grits, 10,342 hectares na merong 18 corn cluster areas. Yun ay Masbate, sir, ano? Masbate po. So Masbate, okay. Pangatlo naman po rito ang Albay na merong 9 cluster areas, 7,493 hectares. At umahabol po dito yung pang-apat natin, yung bago nating expansion area na nasa lalawigan ng Camarines Norte, 1,450 hectares na merong 4 na corn cluster areas. Dito, sir, di ba, 4 lang to, bali 6 na probinsya ang ating reyon. Bakit ano po ba, sir, bakit walang data dito ang Sorsogon at ang Catanduanes? Ang Catanduanes, sir, is known sa production ng abaka, which is yung merong sakit si corn na pwede may pasa sa abaka. Okay. Isang rason kung bakit wala tayo doon sa Pero may nagtatanim doon, sir? Some part dito sa Virac lang. Virac, Catanduanes is one corn naman ang tinatanim dito, sir. Para yun kasi ay mukhang meron silang doon di ba? Meron silang may mga sinusunod sila na local siguro doon yung parang ordinance or something na gano'n na hindi naman pinagbabawal ang pagtatanim ng
ng mais, di ba? Siguro ang ano lang is may certain ano lang distance. Distance lang. Oo, dapat medyo malayo. Mm. Kaya karamihan ay nasa dito lang sa Virac. Sige. Sa may part lang ng Virac kasi nandun yung medyo konti doon na nagtatanim ng abaka. Okay. So bakit sa Sorsogon, sir, wala? Sorsogon, sir, meron din naman, kaya lang maliit lang ang tinatanim nila. Yung white corn lang at saka sweet corn ang meron tayo sa... So walang cluster doon, sir? So far, nag-workout pa kami magkaroon ng cluster area sa Sorsogon City. So ano yung mga consideration, sir, para magkaroon ng cluster? Ngayon, sir, ang meron kami sa Sorsogon is yung kasaba. Meron kami kasaba cluster sa Sorsogon dito sa Castilla. Okay, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at nanonood sa ating YouTube live, ang ano po kasi ang kagawaran ng agrikultura ay nakaano rin isang division lang, di ba? Na kasama na yung magkakasama sa program yung corn, sorghum. Sa corn po ay yung kasaba, sorghum, and corn. Sa yun, sa ibang division naman is yung high value at yung livestock. Oo. Pero usually, sir, pinagsama-sama sa inyo yung tatlo, di ba? So, yun yung masasabi ba nating priority din na dapat na meron tayo sa Bicol? Tama po yan, sir. Kasaba, kasaba. Kasi ang ating mga feed millers po, hindi lang po mais ang kanilang target na bilhin. Malaking bagay po naghahanap sila actually ngayon ng sustained supply ng mais, kasaba, o kamuting kahoy. Dried chips po ito, usually hinihingi ng ating mga feed millers, and yung sorghum. Ito yung mga, di ba, usually, sir, pangpakain din? Inahalo din sa feeds? Raw materials. Yung kasaba, di ba? Yung kasaba at yung sorghum. And yung pillar materials kasi yung kasaba ng feeds. And then yung pinakano naman is yung corn. Okay. Siguro later, di ba? Pero dito sa atin sa Kamsur, meron din yung kasaba at sorghum. Meron. Pero sir, meron tayong assembler dito sa Goa, Baaw, and Tinanis. Assembler sila ng kasaba. Kasaba naman yan, no? Ang marami talaga sa Sorsogon Marami akong sa Sorsogon ng kasaba. So, ano po yung supports na binibigay na sa corn program dito po sa atin? Yun na nga po, sir. Ang corn program patuloy pa rin na bibigay ng corn seeds. Sorghum seeds is yung kasaba seed pieces. Meron din kami binibigay ng mga machineries like tractor, sa production naman is yung sheller, sa food naman is yung corn meal, sa kasaba naman, sir, meron kaming digger, chipper, at yung granulators. Yung mga machines, and meron din kayong mga big tickets like mga dryer namin, pwede natin magamit yung mga wheat seasons, and yung yung market linkage, yung minamarket namin yung mga farmer natin. Yun ang importante. Pag na-training kayo, tatanungin sa inyo ng farmers, mayroon ba ng market kayo? Nagkakawa namin through the programs and the AMAD, nililink namin yung mga farmers namin. And then yung sa pa is yung clusterings, nilugroup namin yung mga associations kasi ngayon ang is-revision na dapat associations na sila. Bibigyan natin. So isa rin so ibig sabihin, sir, yung karamihan ng mga supports natin like yung provision natin sa mga post-harvest machineries and equipment, usually ang binibigyan natin noon ay mga organisasyon. Yes, sir. So, definitely, sir, wala tayong binibigyan ng mga individual. Individual sa seeds lang, sir. Walk-in pero limited. Okay. In-advise namin ngayon yung cluster organizations na mag-request ng seeds. Okay. So, yung seeds naman, sir, ay pakaunti-unti lang. Kunti-unti lang. Meron na limit na 100. Okay. Kasi ang ano ko is sako-sako ang bigay nun, di ba? Siyempre. Okay, so ano yung mga targets natin, sir? Ano yung mga targets natin sa program, sa corn program? Dito sa Camarines Sur specifically, sir. Sa Camarines Sur po, tumataas po ang ating target. Meron po tayong hectarage na sa yellow corn, tinatarget po natin na umabot tayo ng 40,686 hectares for 2020 na hopefully by 2022 tumas ito hanggang 41,504 hectares. Sa yellow corn yun, sir. Yellow corn. So di ba halos tapos na tayo ng kalahati ng ating 2020? Tama. May target tayo ng 40,686.38. Ano to, sir?
Tons ba to or Hectare hectare? dito, sir. Ito yung Hectare. ano natin. Yung Area tinataniman. Okay, area ito. So, nakailan na kaya tayo ngayon, sir? So, more or less, nasa 50% na tayo nito, Pin. Ilan? Tuloy pa yung patas pa. Oo, mga 50 to 60% na tayo 50 nito. to Kasi mas 60%. marami po nagtatanim during the dry season. Kasi po, pagdating ng tag-ulan, may ibang area na nag-rise na sila. Depende sa kanilang mga... depende kung may irigasyon na ang kanilang mga taniman po nila. Oo nga. Kaya lang itong panahon na to, sir, ay hanggang Disyembre ay di ba tag-ulan na ito. So kaya ba natin ma-target yung 40,000? Mukhang kayang-kaya naman. Kayang-kaya Region naman. po ang support. Mm. Ilan po ng ating region, kundi suporta ng probinsya and na mga LGUs natin. Oo nga, siyempre, di ba? Nasa ano yan eh. Kung mag-encourage ng ating mga farmers na magtanim, di ba? Kaya lang, siguro naman kasi kung meron naman sigurong variety ng mais na pwede sa medyo maulan, di ba? Or tag-ulan. Super sir, ang Mga hybrid or- may hybrid tayo pero may sa isa na mga develop pa yung mga multi-companies natin na mga Oh, okay. So ibig sabihin talaga, sir, na mas maganda yung pagtatanim ng during dry season? Opo sir. Ngayon kasi alam naman natin yung rain is hanggang December pa. So timing yung November, December ka magtanim para January, paano na siya, pag-vegetative stage na siya. Okay. So, may ano pa pala, yung November, December. Oo, Yun yung... season pa tayo ngayon. So kakayanin pa talaga. Kaya. Kasi because of that month, November saka December. So, sa white corn, sir? Sa white corn naman po, mas mababa ang target natin. Ito around mga ano lang po ito, less than 10% kumpara sa yellow corn. 7,000 hectares, tinatarget natin na tumas ito ng at least 245 hectares by 2022. At ang kasaba ay... And for cassava, nagkaroon lang po ng typo error. Meron tayo ngayon na target na 16,595. But anyway, sir, ganito po. Ang target natin, pataas po ito. Nagkaroon lang kami ng typo error, pero pataas po ang ating target for Bumaba tayo. cassava. Okay. Dito kasi sa ano po namin, sa ating tinitingnan ay meron dito kasing 2021, 2022 na Ayan. pababa. Sir po tayo, pasensya na. Okay. So basta pataas to. Okay. So ngayon pong 2022 ang target ay 61,595 and by 2022 siguro around baka nasa 17,000 na ito, di ba? Tama po yun. Parang ganun. Okay, sa sorghum naman, sir. Mukhang sa sorghum tayo na ano? Ang sorghum po ay bagong programa ng departamento. So nagsisimula pa lang po tayo ngayon. Nag-establish tayo ng mga Technodemo Farm. Meron tayo ngayon sa Buhi, Yes, Ocampo. And sa sa Masbate, sa Roy and Kawayan. So by next year, and sa mga susunod pang target natin na tumaas pa po ang ating sorghum production area. Ang target po natin dito, yung mga idle lands na hindi natatanan ng cassava or ng mga maisman. Saka pala yung province, mayroong pinapayot din na sorghum area sa Sirumas, di ba, boss? Malaki yun. Oo, malaki. Ilang hektarya yun? Bali, yung pinopropose is 100 hectares, kaya lang tinitingnan namin doon yung climate kasi masyado pa ng klima doon. Coastal, di ba? Kung dito, doon hindi umuulan, bali, yung pang inaano namin. Na kung paano dalhin yung ulan dito papunta doon. Hindi, okay. Siguro pag 2022 kung tinatarget talaga ng probinsya ay 100 hectares ba? At talagang lampas kayo sa target nyo pag around 2022, di ba? Anyway, so kasi siyempre pag nag-target tayo, usually target yun. Pero yun yung gusto natin, di ba? Yun ang gusto natin. Kaya lang siyempre hindi natin yun pwedeng sabihin na kayang-kaya or something na ganito. Lalo na kung medyo itong pandemic, di ba? Hindi natin napaghandaan to, di ba? So, ano pa ba yung ibang mga sa tingin natin yung magiging threats, di ba? Ano ba yung mga pwedeng maka-apekto para hindi natin ma-attain yung target. Aside from, syempre, nandun yung encouragement natin sa mga farmers na magtanim sila. Pero, syempre, ang ating mga farmers ay dependent din sila sa environment.
Okay? 'Di ba? Yun nga, sa klima, siyempre nandiyan pa yung may mga peste, mga diseases, 'di ba? Na dumadating na lang, din naman natin na alam kung kailan yung dadating. Ano yung mga possible threats, sir? Ang bagong ngayon na threat sa amin is yung fall armyworm, sir. Yun yung... Oo. Yun yung talagang doon kami ngayon nakapokus kasi like yung mga conventional hybrid natin at saka yung UPV, yan talaga yung sa tinatamaan ng fall armyworms. Unlike dito sa GMO kasi genetic modified organism na siya, medyo lesser lang yung apekto sa kanya. Pero yung like UPV, almost umabot siya ng 100% kaya yung tirahin yung 1 hectare mo. So sa ngayon na panahon, sir, ano yung programa ng ating kagawaran ng Department of Agriculture na para ito'y labanan kasi hindi basta-basta na threat sa ating mga farmers. Ito'y talagang pag dinapuan to halos ubos, di ba? Ngayon sir, ang hakbang namin, pag merong report from municipalities, tinuturn over namin sa regulatory and RCPC, and then yung RCPC po is na umikot sila, and then namibigyan sila ng mga interventions like insecticides and others, lalo na yung sa PCIC linkage na para di naman maano yung farmer natin malugi. Ito lang sir, share lang din na po namin dito sa fall armyworm. Napaka-crucial po dito ang early detection. Base po sa mga nakita namin, nakaka-recover pa rin ang mais. Basta po ma-detect lang agad, may report sa inyong LGU and makaabot sa yung report at masuppress agad natin yan, nakaka-recover pa rin ang ating maisan. So ano lang yan, talagang dapat yung pag-monitor sa ating mga, lalo na sa mga farmers. Ito po ay, kaya nga po ito po ay timely, itong ating School on the Air kasi after po nitong maano natin yung sitwasyon, after natin mapag-usapan ng mga bagay-bagay dito ngayon sa introduction, ang susunod na po nito ay yung talaga pag-aaral na. Pag-aaral na kung paano natin umpisahan, paano tayo magdalan prep, ano yung proper timing, ano yung mga kinakailangan natin na i-consider, lalong-lalo na pagdating sa ating mga fertilizer or kung anong mga sa pest management. Okay, pag-uusapan po natin yan dito sa School on the Air. Tandaan po natin, 2 buwan tayo magsasama-sama. So, yun po ay pag-uusapan natin kung paano natin labanan itong mga ito. Lalong-lalo papasok to sa pest management, sir. Okay. So, napakahalaga ng monitoring. Kasama yun sa ating pag-aaralan kung paano may monitor ang ating mga tanim na mais. Ano pa, sir, ang mga possible threats? Pangalawa sir, na dapat nating antabayanan ngayong season na ito ay ang La Nina. La Nina Watch na inilabas ng ating Pag-asa ngayong ngayong last quarter ng 2020. So, October, November, December? Tama yan, sir. So, kung makikita natin ang planting calendar natin, by October, meron pang mga nag-aani po niyan. And November, December, yan pong start ng ating planting calendar para sa dry season. So ano po bang mga posibleng maging epekto nito sa atin? Kung October, mag-aani tayo, posibleng abutan tayo ng malakas na ulan, so magkakaroon tayo ng problema sa harvesting and sa drying. So kung meron po kayong mga dryer dyan, mga mechanical dryers, dapat po natin ngayon pa lang masiguro natin na gumagana ang mga ito para magamit natin sa pagdating ng forecast ng La Nina nga pong ito. Pangalawa, kung meron tayong mga combine harvester or iba pa man na mga pwede natin gamitin ng mga makinarya para mapabilis ang ating pag-aani, mas maigi po na magamit po natin ito. Pero naman po, pagdating dito sa November, December, assuming na tumama ang La Nina sa atin, ito okay na magtanim. Favorable po kasi ito, sir, dun sa mga upland areas. Okay. Kasi yung upland areas natin, kailangan nila ng moisture sa taniman nila. Hindi lang ito masyadong favorable sa masyadong sa lowland na may water laging na nangyayari. Mga binabaha. And sa mga upland naman na masyadong mataas ang slope. Kasi posibleng magkaroon ng soil erosion. Okay. So yan po at least salamat sir nalaman natin at mga tagapakinig, lalo na yung mga enrollees natin, na during this last quarter ngayong taon po ay meron po tayong
La Nina. Okay? So ito po ay inisyu na ng Pag-asa. Apo, Tama? share lang din namin, sir. Isa sa mga projects ng Department of Agriculture, ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture or AMIA. Regular po kami naglalabas ng mga seasonal climate outlook and advisory or yung 6-month period po yan, monthly po kami nag-issue niyan. Makipag-coordinate po tayo sa ating mga Municipal Agriculture Office. Meron po kami pina-forward sa kanila. Saka meron din, sir, di ba, ang DA din, yung program din about sa AMIA din, di ba, sir? May mga kasama rin kayo. Meron din po kami sa in charge doon. So, ano pa, sir? Ano yung mga pwede nating ibigay sa kanila? Itong full armyworm, balikan natin, sir. Ito kasi medyo medyo nakaka-alarm yung pag-atake ng ating mga worm na ito. Base po sa ating mapa, pinakamalaking tinamaan or may incidence ng fall armyworm ay nasa probinsya ng Camarines Sur. Sa ngayon po, meron na rin na-record sa Masbate. Pero po, huwag po tayong mag-alala kasi sabi nga po namin kanina, early detection, early monitoring, ito po ang crucial para makontrol natin ang fall armyworm. Nagpunta rin yung first stage na 0 to 30 days. Especially dun siya nag-attack talaga sa shoot niya. Kaya early monitoring, early detection, makontrol natin, masusuppress natin. 30 days, sir, after planting? Yung pinaka-crucial kasi na pwede siya atakihin ng fall armyworm kasi after that, lumakalubog na siya, malang na siya. Almost a month na ano. Anong basically ang inaatake kasi ng nung worm na to? Actually, sir, wala siyang pili eh. Kahit ano? Wala siyang pili from the shoot and then ano ba tawag doon? Bulaklak niya. Bulaklak. Hanggang doon, tinikiran niya. Ang ugat, hindi niya kinakaya. Hindi naman sir, dito lang siya sa shoot. Okay. So, talaga sa labas lang siya. Hindi siya pumapasok doon sa kanyang ano. Pumapasok siya doon sa mismong loob ng mais eh. Doon siya naninirahan. Okay. So, saan ba ito nanggaling, sir? Yan sir is, ano lang daw yan, import galing sa ibang bansa, dumating sa atin. So ito po ay transboundary pest. Transboundary pest po ito. Nagsimula po ito sa somewhere in Africa. Hanggang sa lumipat ng lumipat. So, actually yung projection po niyan, after a year darating sa Pinas. And last year po, unang na-record dito sa Isabela. Hanggang sa dumating po, dito sa Bicol, unang na-record po ito sa Tagay. Then, base po sa ginawang molecular test, na-confirm nga po na ito ay fall armyworm. Okay. So anyway, may topic tayo dyan. May pag-uusapan tayo dyan. Ano? Pero ako lang, inaano ko lang kasi siyempre, may mga nagtanim na eh. May mga magtatanim na, di ba? So, malay natin eh. Kasi, irreversible eh. Irreversible ang ang itong worm na ito. So, para naman konting lang ano natin sa mga pahapyaw lang para mas maging interesado ang ating mga talagang abangan po niyo yan ha. Meron kami diyan na meron talaga kaming special na topic about po diyan sa full armyworm. Okay? Ito mga arming ito na maatake sa atin Sige, ano po yung mga iba pang natin projects sa mga darating pang mga taon or itong last quarter ng ating taon na to? This year sir, nag-record kami ng 6 units sa forward tractor, 2 unit na corn sheller, and then other machineries, and meron din kami ngayong vertical dryer. Ongoing construction sana sama tayo dito sa 16 municipality ng Baho, di ba sir? Doon may ongoing construction kami CLU type na dryer. And then 2021 meron kaming big tickets na 200 tonner naman sir to na drying facility. At saka 100 tonners na drying facility. Magiging malaking tulong to sa atin sa mga confirm natin, especially kapag itong season na tagulan. Ito sir, ang component ko is yung dry on cob and then grains. So sa tingin nyo sir, mga ilang itong mga big ticket projects nyo sa by 2021, magkano ang rough estimate na? Proposed budget namin to is 50.
So, ang isang 200 tonner po na capacity na processing center, that's around 50 million. 50 million. 50 million? Apo. Ah, Yung isa naman, yung isang, yung 100 lang. 25 yun ang 25. Hatiin, kalahati. Pero sir, ito po yung ma-propose pa lang po. Oo, ah. propose pa And lang. hopefully, ma-aproban po ito. Depende po sa available na pondo ng ating gobyerno. Tama. Oh. Ito po ay 2021 pa naman. Yes, 21. Okay, Pero at least, meron na ba, ngayong taon ba sir, merong ganong kayong project? Wala kaming ganyang kalaki. Ang meron kami daray namin is na 6 tonners lang yung CL shoot type dryer na sinabi mo po kasi na ongoing ang construction nito. Saan sir? Sa Bawang, sir. Okay. Kailan ba target na matapos yun sir? Hopefully, ngayon ang problema natin dahil pandemic nga, Mm. na-stop yung constructions niya. Hopefully, sana ditong taon matapos na siya. Tapos yun ay pwedeng gamitin ng ating mga... Yes, sir. Pwede gamitin ng... Hindi lang... Binigay yun sa asosasyon sir? Asosasyon po. Pero hindi lang ba, limited lang ba sa member ng asosasyon or pwede rin yung mga walk-in din? In-advise nga namin na pwede yung sili ng gawing business, di ba? Oo. Pwede dun sa kung baaw, lang pa sa baaw, pwede na yung gamitin yun. Okay. Hindi lang sa isang association. Okay, so ayan po kaya ating mga kaugnay, lalo na yung ating mga kamais dyan, ay mag-isip-isip na po tayo na, di ba? Di po magsama-sama tayo, di ba? Puwersa tayo, gawin natin na asosasyon or kooperatiba ang ating samahan para po tayo ay makapag-access doon sa mga binibigay na tulong ng ating pamahalaan. So ngayon pa lang pinapaliwanag po namin to kasi kasi marami din na bakit ganito lang sila lang, kami wala. Tapos pag tinanong mo anong miyembro ka ba ng asosasyon, wala sir, hindi ako lang talaga. So, 'di ba? Dati kasi individual tayo magbigay ng di ba? So kaya lang tinitingnan natin kung yung pagbibigay ba natin ng individually ay talagang nakakatulong ba yan or mas maganda kung sa isang organisasyon or marami, di ba? So, yan sir. Ano yung about naman sa polisiya? Ano ba yung mga updates natin sir sa policy? So sa ngayon po may nilabas na guidelines ang ating central office, pirmado po ito ng ating Secretary William Dar, na starting po ngayong wet season, ang rollover scheme natin, meron na po itong rollover scheme kung saan po ang mabibigyan ng mga seeds ng mga organisasyon ay kailangan po ang mga miyembro na makaka-receiver ng assistance galing sa Department of Agriculture ay kailangan magbigay ng katumbas na halaga ng kanilang nakuhang asistensya. Halimbawa po, ang cost ng isang conventional hybrid, ilagay na lang natin 4,000. Hindi po kayo magbabayad sa DA. Yun po ay gagamitin, magbabayad po kayo sa asosasyon, and yung asosasyon po, next cropping, yun naman po ang gagamitin nila, pambili ulit ng panibagong seeds, para sa iba naman. Ibibigay sa ibang miyembro na hindi nabigyan ng nakaraang cropping. Okay, so parang ano lang siya, tipong pinapaikot lang ang pinapaikat lang po ng asosasyon para din po hindi magkaroon ng sariling pondo ang asosasyon natin. Saka para maging rin sa iba kasi siyempre hindi naman sa isang bigayan ay lahat mabibigyan, di ba? So para naman magkaroon din ng responsibilidad yung ating mga nakatanggap, di ba? Kahit sa isang lang nila, sa isang anihan din nila, di ba? Ay makakapagbigay sila ng 4,000? 4,000. Half lang po. Half lang. For example, yung seeds na binigay is worth 4,000, bibigay nila after harvest yung kalahati. 2,000 lang. Sa asosasyon. With the savings nila yun. Tapos yung asosasyon naman ay magbibili ulit ng mga pwede kasi sa gamitin, for example, na association bumili lang ng seeds. Para po ang dapat. Seeds or fertilizer. Ibigay na naman sa member din. Ng mga hindi pa Tama po yan. nakapag-receive. Ganda yan. Para naman everybody is happy, di ba? Yes. Ika nga. So ano ba yung mga salient features noon? Mga ating So, yun nga po, hindi natin maiwasan minsan na mayroong mga madamage po tayo. Pero kung in case po yung farmer natin nakakuha pa rin ng
indemnity kay PCIC. Isa po pala sa mga requirements natin dito, kailangan nakaregister, kailangan mag-avail ng free crop insurance ang ating mga farmers sa PCIC. So kung sila ay madami siyang farm at mabigyan pa rin ng indemnity ni PCIC, sila po ay kailangan pa rin magbayad ng katumbas na halaga doon sa kanilang nakuha sa asosasyon. Paano ba ito, sir? 'Di ba? Kailangan ba talaga or ini-encourage natin din, 'di ba, yung ating mga farmers na talagang ipa-register nila yung kanilang mga tanim, 'di ba? Yes, sir. Sa PCIC. Yes, sir. Philippine Crop Insurance, 'di ba? So, may requirements ba tayo doon, sir? Ano ba yung usual na kailangan lang para tayo makapa-register sa PCIC? May hektarya ba na taniman? Wala naman sir, as long as na-register ka sa RSBSA. Okay. So, number 1 yun. Dapat lahat pong ating mga farmers, lalo na yung ating mga enrollees dyan, kung hindi pa po kayo nakakapalista, tama? Lista doon sa RSBSA, ay kailangan po natin na magpalista na. Kasi nga po, ang alam ko ay lahat ng mga tulong na mag-financial man yan or by mga items, di ba, ng ating pamahalaan, isa sa mga kailangan ay dapat nakalista ka doon. Tama, di ba? So, ang alam ko naman ay halos lahat ng ating mga munisipyo, lahat ng commodities at lahat ng mga munisipyo dito sa ating probinsya ng Camarines Sur ay lahat naman siguro ay nakapagpalista na. Kasi nga ay sa LGU natin binigay, no? Parang nauna sir yung sa rice po natin, mas inunang i-register yung mga farmers natin sa RSBSA, pero dahil sa RSET. Pero sa ating mga kamais po natin dyan, in case po hindi pa kayo nakaregister sa RSBSA, kumonsulta po tayo sa ating LGU and sa makikinatawan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Meron pong separate na yung tatawag natin Agri-Agra, kung saan yung mga hindi membro or hindi registered sa RSBSA, pwede pa rin po sila makakuha or mag-register sa free crop insurance. Pero may mga kondisyones lang po ito na dapat natin sundin, na masasagutan po natin mga LGU and ang representative ng PCIC. Okay. So baka po kung kailan kung anong mga next episode po natin dito sa ating School on the Air ay ma-invite po natin ang baka may time pa tayo. I-invite po natin yung PCIC, di ba, sir? Para at least yung ating mga kamais, di ba diyan? Okay, na lagi silang protektado pag ganitong mga panahon, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, di ba? Panahon ngayon ng mga bagyo September to December ay talagang ang Bicol po ay laging naghahanda na sa mga posible na mga papasok na bagyo sa ating reyon or sa ating probinsya, okay, sa Bicol. Sir, anything? Ano pa po yung pwede nating sa kanila? May dagdag pa sa ating updates or mga ano pa yung mga programa ng DA ng ating kagawaran? So, isa lang siguro natin may sabi sa ating mga tagapakinig. Sundin po natin kung ano man po ang bibigyan ng mga eksperto natin dito sa programang ito para pumati natin ang masaganang ani at mataas na kita. Yun talaga ang laging yun yung ating battle cry. Masaganang ani, mataas na kita. Okay? So, sir, maraming salamat. May papasalamatan po ba tayo or mga mensahe po? So, nagpapasalamat po kami sa pag-imbita po sa amin dito. And on behalf po sa aming Regional Rice and Corn Program Coordinator, si Sir Lorenzo Putoy Alvina, and sa aming Regional Executive Director, Sir Rodel Peter Nilia. Maraming salamat po, and hopefully po matapos po natin itong season-long School on the Air and Corn Production. Sir, Arvin? Sabi na din naman ni Sir Sandila, thank you na lang sir sa pag-invite sa amin and sa aming director na si Rodel Peter Nilia at si Boss Lorenzo Alvina. Yan, okay. So, ayan, Boss Putoy. Okay. So, sir? Okay na ba? Okay. So, kung nakamonitor ka dyan, kung nakikinig ka, sir, ito yung dalawa. Maraming salamat, sir, sa inyong dalawa, at maraming salamat, Sir Putoy at
Red Tortilla sa pagpadala sa amin ng dalawang mga corn technical staff nyo at mga corn specialist nyo po para at least nalaman ng ating mga tagapakinig at ng ating mga enrollees, mga kamais ang mga programa at ang mga updates na ating binibigay or ating pong sinusunod sa mga panahon po ngayon, lalo-lalo ngayon sa panahon ng pandemya. So maraming salamat sa inyo po, mga sirs. Okay? So maraming salamat. So ngayon, susunod po natin ang atin naman na Provincial Corn Coordinator sa OPAG Kamsur para naman sa talakayan or updates din ng ating corn industry sa Camarines Sur. Okay? So, maraming salamat mga sir. Okay? Sir, salamat sir. Okay, makakasama po ngayon natin si Sir Ruel M. De Jesus, aka Sir Jojo ng Provincial Office of the Provincial Agriculturist ng Kamsur as Provincial Corn Coordinator. Sir, magandang hapon sir. Okay sir, magandang hapon din po sa lahat po ng nakikinig. Magandang hapon po sa inyo mga kamais. Okay. So, ano po ang status ng ating corn industry dito sa Kamsur ngayon? Sa ngayon po may kaunting background lang po. Ano po? May total land area po tayo ang Camarines Sur ng 549,703 hectares. Ano po? Ang A&D o alienable and disposable po is 398,521. Yung kung nasa mga tuktok ng bukid na po yung pwedeng hihingi tayo ng permiso sa DNR para i-cultivate natin yun. So, ibig sabihin, sir, kung may 549,000 hectares, ang out of that, may 398 na mga ganito, pwedeng taniman. So, malaki-laki pa sir? Malaki pa po. Okay. Mayroon po tayong agricultural area na 328,369 hectares. And dun sa 328 na yon, ang corn area natin is bali medyo hindi na na-update yan, 27,364.04 hectares. Okay, itong total land area sir sa buong Kamsur ito. Opo. Tapos yung mga hindi pa natin na-cultivate is around 398,000. Okay. So, out of that, ang agriculture area is 369. Pero ang sa corn lang dito ay 18,000. 27,000 po. 27,000. 27,000. So, pero siguro ang dito sir, pinakamalaki ang rice, Pinakamalaki po dito yung rice, okay. Kasi yun ang so, may ilang farmers tayo sir? Sa corn po, meron tayong 334,443 farmers. Sa farmer yan natin sir, sa Kamsur. Sa Kamsur. Pero sa corn po ay may 9,000 lang na farmers. Okay. So 2.70%. Okay. 2.7% sa Kamsur ang total farmers sa corn. Okay. Medyo konteno sir, karamihan talaga dito ay rice farm. Konti po yung farmers natin kasi malalaki po kasi usually ang corn area is malalaki. Bibihira po sa atin dito ang may sa rice na mayroong 10 hectares pataas na pero ang sa corn po malalaki. 10 hectares pataas meron tayong corn farmers. Malaki yun sir, no? Opo. So ano yung mga pag-usapan natin yung mga corn cluster municipalities natin dito sa probinsya? Bali po, base sa kanina yung mga sinabi nila, meron tayong 26 corn cluster municipalities. Sa District 1 meron po tayong 3, yung Del Gallego, Lupi, and Sipukot. Okay. Sa District 2? Sa District 2 naman po, meron lang tayong 2, yung Libmanan at Minalabak. Okay. Though ang Libmanan nga, medyo, at saka ang Minalabak,
kinoconsider din na isa sa rice granary natin. Mm, Pero malaki pa rin yung corn area. Nakaano pa rin sila sa Sa corn. corn, okay. Program. Sa district din naman, Sa sir. District 3, Calabanga, Pili, Ocampo, Bumbon, Naga, Magaraw. Magaraw. Okay. So, at ang ano naman, ang sa District 4, Sa District 4 po, halos lahat ata ng munisipyo sa District 4 ay nasa corn cluster program. Yung Goa, Tigaon, Sangay, Tinambak, Lagunoy, Siruma, Karamuan, saka San Jose. Parang wala pa San na-weak yung Jose. Okay. 24 lang dito, 26. San Jose pa lang, wala dyan. Okay. Saka, presentasyon. San Jose po nasa corn cluster program na, kaya lang hindi medyo na-omit lang dyan. Ang wala pa sa yung presentasyon at Karamuan, pero yung Karamuan parang na rin sila na nag-signify na papasok na sa corn program. Okay. Corn cluster program. At sa District 5 naman, sir, kasama natin dyan ang munisipyo ng Bato, Baaw, Buhi, Iriga, Balatan, Nabua, and Bula. Kasali pala dyan ang Bula. Okay, so, totoo po yun. Kaya nga, 24 lang kasi nakalista dito, sir. 26, di ba? Sabi 26 natin. po yan. So, nawala natin yung, nawala natin dyan yung Bula at at saka yung San Jose. Okay. Okay. Magagalit yun. So, ngayong first semester po ng 2020, sir, kung saan, di ba, during this first semester din ay meron tayong, nagkaroon tayo ng pandemya, di ba? Apo. So, pero tingnan natin po kung ano yung naging sitwasyon, okay? Maganda ba yung ano natin? Yung sa ngayon po maganda kasi based dun sa sinabi kanina, nung nauna sa akin, ni Sandy, hindi ko naman pwedeng kontrahin yun kasi alam ko naman. sa DE yan galing. Saka ano din. Tumaso talaga. Yellow sa white, sir, ano? Yellow sa Yellow sa white. white. Okay. So, maganda yung ating pag pinag-usapan ang number, maganda, sir, ano? Opo. Okay. So, ano yung mga ano pa, sir? Ibang mga activities pa ng ating or mga plano at mga programa na pwedeng i-ano ng ating provincial government sa ating mga corn farmers. Opo. Nagkakaroon kami, dito sa amin sir, sa corn cluster program, meron kaming yung monthly mobile meetings para pag-usapan yung mga updates at saka yung mga kailangan nila sa kanilang munisipyo, kung ano mga naging problema, paano namin susolusyonan. Kasi ito dito sa amin, team effort ito. Kailangan pag-uusapan namin bago namin dadalhin sa taas. Kung hindi namin kayang i-resolve dito sa baba, hihingi kami ng tulong sa regional office. Okay, sa DA. Opo. DA Regional Office. Opo. Nagano din kami ng mga farmer field school. Maganda yun. Para yung sa corn production, para kahit paano meron na silang ideya, matuto na sila, at saka isa lang ang ipinapakiusap namin doon na kung mapipwede, i-share nila kung anong natutunan sa amin. May mga kinakandak din kayo sa mga training seminar on corn production, tama With ba? the help of the Department of Agriculture, yung sa corn program, nagka-facilitate kami ng training seminar on corn production. Isa o yan sa requirements para makapasok sila sa corn cluster. Okay. So, pag sa clustering, sir, isa doon ang kinakailangan ay dapat may land area ba? Or mas... Meron po. Dapat at least may 200 hectares sila para makapasok sa cluster. Yung munisipyo. Okay. So, 200 hectares po ang kinakailangan para makonsider kayong cluster. Okay? Corn cluster. Okay. Tapos, pangalawa doon ay kailangan may mga trainings din. Opo. Kailangan sila ng training sa corn production. Ano yung mga train natin doon, sir? Yung mga... Yung corn farmers mismo, sir. Saka, inaano namin doon na mas maganda kung
lahat ng kasali sa association mag-attend ng meeting, ng trainings. Trainings, okay. Sige, sir. Meron din kayong crafting of 10-day weather forecast for class. Malaking tulong ho kasi nakikita namin yan na actually kami ang nauna bago ang region. Nagbigay kami ng 10-day weather forecast. Bali yun na lang pinakatulong namin sa mga magsasaka, lalo-lalo yung mga kamais, para at least naka sa pag-abuno, timing sa pag-aabono. At least malaman nila kasi mag-aabono ka tapos biglang uulan, di ba, mawawala. Okay. Mag-aabono ka, hindi. So, anyway, pag-uusapan din natin to, sir, sa mga darating na mga broadcast natin, mga episode, kung paano ba yung gamitin yung weather forecast natin sa corn cluster, di ba, sir? Opo. Kung tutusin, sir, mas madali nga tignan itong 10-day weather forecast. Kasi nandyan na kung kailan, kung may uulan ba ngayong araw na ito o hindi. Tapa, mga panahon na. May training din ng kung paano. Coordinator niyan. Kung paano. Kung paano babasahin at sa paano i-disseminate sa okay. So, yan. Siguro, pag-uusapan na lang naman natin yan sa mga darating pa nating episode or ang ating mga susunod pa mga talakayan dito sa ating School on the Air on Corn Production. Ayan, tayo'y natutunan naman ng bagong kaalaman, lalong-lalo sa ating mga kamais dyan. So, napakabilis po talaga ng oras, sir. Medyo na tayo sa oras natin. Sir, maraming salamat. Any message po, sir? Okay. As ikaw yung Provincial Corn Coordinator. At ikaw rin yung Provincial Corn SOA Coordinator. Sige. Okay. In behalf po in behalf po ng probinsya sa PLGU Kamsur, Ma'am Che, yung OIC Provincial Agriculturist namin, Kigo Mix, Villaparte. Maraming salamat po. At patuloy po kayo makinig dito sa School on the Air. Subaybayan po natin ang Sarabay. Sarabay channel natin sa YouTube. Okay. So, YouTube, sir. YouTube. Okay. Anyway, so, yan po. Marami tayong napag-usapan. Talagang kulang na kulang ang isang oras, mga kamais. Pero po, babalik po tayo, tune in po ulit kayo lagi, lalo-lalo yung ating mga enrollees. Lunes at Miyerkules sa ganap na 5:30 hanggang 6:30 ng gabi. Okay, 5:30 ng hapon hanggang 6:30 ng gabi. Tayo po ay magsama-sama lagi. So maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na episode po ulit, same time, same radio station, at yun po ay sa araw ng Lunes at Miyerkules. At siyempre, patuloy pa rin po tayo magantabay sa ating Sarabay channel sa ating YouTube. Okay? So, ATI lang, ipakitype nyo lang po ang ATI Bicol Sarabay channel. Yun po. Okay? Ito po ulit ang inyong nakasama, si Kuya Mike, at ito po ang inyong lagi kong sinasabi na magkaroon po sana tayo ng masaganang ani, mataas na kita. Stay safe, stay home. Together we conquer, we heal as one. Diyos mabalos po, mga kamais.